So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. Mga minamahal, makinig kayo ha. Dahil pinanis ni Chis si Bato de la Rosa. Kumbaga, tama lang at bagay lang naman talaga yung pangalan ni Bato sa kanya kasi bato lang ang meron sa kanya pero utak wala. So, itong pag-uusapan natin ngayon guys, ito yung mga bagay na hindi po talaga, really hindi na highlight ng mainstream media. Itong sinabing pagsupalpal. Ching, 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 ching. Pagsampal ba? Dito ni Senator Chis Escudero, dito nga po sa ating nagmamagaling na si Senator Bato de la Rosa. Actually, kahit nga ako or kayo, pansin nyo, itong sa Senator Chis Escudero, never niyang nakikitang uma-attend sa mga hearing-hearing. Kumbaga, once in a blue moon ko nga lang makita yung si Senator Chis Escudero. Pero siguro, dito sa punto na isinasagawang dangerous drug board na scripted, actually scripted naman talaga, ni Senator Bato de la Rosa, abay, napa-attend ng bigla. Actually, para sa akin guys, siguro kaya umattend itong si Senator Chis Escudero, also si Grace po, it is not because parang ginagatasan Diba, halata nyo naman guys na ginagatasan Senator Bato de la Rosa, itong Senate hearing na to, parang yung sa first hearing, diba, bumuelta lang doon, pinabuelo niya itong si Morales. Tapos itong si Bato de la Rosa, nakikinig lang, hindi niya nga pinagsalita ang PDEA. At saka, talagang paniwalang-paniwala siya sa mga sinasabi ni Morales. So ngayon nga po guys, medyo napansin ba ng mga iilang senator, actually kahit mga mga congressman, mga nasa lower house, 'di ba? Galit na galit kay Senator Bato de la Rosa kasi halata na merong panggagatas ang ginagawa itong si Senator Bato de la Rosa. So I think si Senator Chis Escudero is hindi na nakatiis kaya nagsalita. So ngayon nga po guys, meron pong ni-raise na point itong si Senator Chis Escudero dito nga po sa sinasagawang committee ni Senator Bato de la Rosa. So itong point niya na to guys, pinasupalpal niya nga kay Senator Bato kasi unang concern niya dito guys na dapat daw yung iniimbitahan is yung mga resource person. Kasi yung resource person yung may alam, 'di ba? Yung may personal knowledge. Bakit itong si Morales, yung personal knowledge niya? Totoo guys, may personal knowledge itong si Morales, pero dapat yung personal knowledge mo hanggang doon ka lang, hindi kayong magsasanga-sanga. Kasi for example ganito, yung personal knowledge ni Morales na siya daw po ang gumawa ng report, kasi yun po yung sabi ng informant, na siya daw po ang gumawa ng report kasi sabi ng informant niya, sumisinghot daw ng white powdery substance itong si President Marcos at itong si Marcel Soriano doon sa Rockwell. Inom muna tayo. So, yung personal knowledge lang ni ni Morales is siya yung nagsulat. 'Di ba? Siya yung nagsulat ng dokumento sa PDEA, hanggang dyan lang yung nalalaman niya. Ngunit lumawak ito ng lumawak, nagkasanga-sanga ng si Bato, hinayaan niya lang si Morales. Hindi niya kinontrol. Mantakin nyo guys, yung dapat na iniimbitahan dito is yung may personal knowledge niya. Dapat yung informant, hindi si Morales. Kasi ganito yung ginagawa ni Morales. Yan kasi yung yung sinabi sa akin ng informant na itong si President Marcos daw at itong si Maricel Soriano taong 2012 ay sumisinghot ng white powder substance. Tapos papaniwalaan mo yun, Senator Bato? Dapat sana yung pinapatawag dyan is yung informant. Paano yan? Hindi kilala ni Morales. Pero pansin nyo guys, doon pa lang sa point na yun merong pagsisinungaling. Yung mga small details, alam ni Morales. Pero yung informant niya, kahit ni nga gender, hindi niya maimbanggit, diba? See? Meron ngang panggagatas na ginagawa itong si Morales at si Senator Bato de la Rosa. Tapos sasabihin mo na, authentic yung papel na yan kasi may butas ng puncher. Hindi mo nga pwedeng sabihin na authentic ang papel base sa butas ng puncher at base sa opinion mo. Dapat meron kang sapat na ebidensya. Yung ginagawa ni Morales, yan yung sabi ng informant ko
nagwa-white powder substance daw si Marcos at itong si Maricel Soriano sa Rockwell. Hanggang doon lang yung nalalaman niya. Siya lang yung gumawa ng report, pero yung informant mismo, yung nakakita. So, bali, dapat ang ituro niya dito is yung informant. Right? Diba? Ginagawa niyong bobo ang mga tao. Hindi ako abogado guys ha, pero ito yung nakikita ko. Panggagatas sa hearing kasi guys, yung point dito, Batangas Drug Hall. Tapos PDEA leak, kung paano nag-leak, kung totoo man, itong dokumento. Kaso, wala siyang control sa ginagawa niyang Senate hearing. Kaya ano yung nangyayari? Nagkakasanga-sanga. To the point na may binanggit na siyang patay. Diba? Na mga hindi na dapat. Tapos, ito yung nakakapagtaka dito, pati yung St. Luke's, pinapatawag niya yung nagpa-examine ng drug test ni PBBM. So, hindi na PDEA leaks ang napupuntahan nitong Senate hearing na to. Bagkus nga, dinidiin nyo na addict itong si PBBM or pinapa-drug test nyo itong si PBBM. Yun guys. Anyway, pangalawang tawag dito, pangalawang ni-raise na point ni tawag dito, ni Senator Chis Escudero is yung, di ba, dalawa yung pinag-uusapan dito, which is yung Batangas Drug Hall at yung PDEA leak. So, ngayon nga po guys, sa napapansin ninyo, napag-usapan ba yung Batangas Drug Hall? Hindi. Napag-usapan ba yung PDEA leaks? Hindi rin guys. Paano natin nasabi? Kasi mas nakatuon sila dito nga kung totoo bang addict itong ating presidente. Hindi naman natalakay kung paano nag-leak ang dokumento kasi nga pasikot-sikot. Walang kontrol si Bato. Putang ina mo kakalbo, nagigigil ako sa'yo ina mo, alam nyo guys, hindi ako ganito magsalita pero nakakagigil eh. Ginagawa mong tanga mga tao. Akala mo maluloko mo kami? Jutang Gina ng Gina. Yan, sinampal ka na nga ng katotohanan ni Cheese. Nandyan na siya. Sa katabi niya, sabi pa nga ni Cheese, I hope na i-consider to ng ating Senate, ng ating chairperson ng committee to. Ginaganon niya eh. Hindi nakinig. Pinagpatuloy niya pa din. Diba? Anyway guys, mamaya ipi-play ko yung yung video ni Senator Chis Escudero na humigit kumulang 4 minutes. Pero bago tayo mag-proceed dyan guys, syempre mag-opinion muna ako. Sa tingin nyo ba guys, natalakay yung PDEA leak? Hindi, kasi yung natalakay dito, yung pinapupuntahan nitong Senate investigation na to is pangluluto. Na itong ang ating presidente ay gumagamit ng white powder. Putang inang sakit ng pimples ko. Gumagamit ng white powdery substance. Dapat yung ICC pinapapasok dito. Alam nyo guys, ganito lang yung point ko ha. Kung si Chis Escudero may point, ako may point din. Kung si Morales, pinapaniwalaan ni Senator Bato de la Rosa, sino yung mataas? Yung pinaka-highest branch ng judicial system natin, yung Supreme Court, or ikaw? Ikaw na senador. Ito yung Senado. Kasi guys, doon sa korte, sinupalpal na. Itong si Morales, false testimony. Sinupalpal na siya, nagsinungaling na siya doon, hindi siya nakabante. Diba? Saan ka maniniwala? Sa higher court o sa Senado? Although hindi ko minamaliit yung Senado guys, kasi meron din naman talaga tayong mga senador na maayos kung magsagawa ng Senate hearing. Kaso ang nangyayari dito guys, ginagamit ni Senator Bato de la Rosa ang kapangyarihan ng Senado para i-demolish, para huwasakin. Character assassination nga guys political motivated itong kanilang Senate hearing. Alam nyo, kahit tinatarantado nyo kami, hindi ako nagpapatarantado, syempre. Kung tarantado si Bato, mas tarantado tayo. Expose natin, guys, yung katotohanan. Ha? Expose natin yung katotohanan. Di ba kasi, kung ipapagpatuloy lang natin na si Senator Bato lang, yung kampo lang nila yung nagsasalita, hindi tayo magsalita, umuo tayo, yung nila, yung political motivation nila na pabagsakin ng administrasyon to, maisa sa katuparan yan. Kaya nga nandito tayo to defend the right. Hindi namin dinidepensahan ng presidente, dinidepensahan namin ang totoo. Kasi
ikaw, Senator Bato de la Rosa, ikaw, naka-uniforme ka pang putang ina ka, diba? Dapat sana, yung interest mo sa publiko. Hindi personal na interest yung ginagawa mo. Ang tanong dito, magkano yung binayad nyo kay Morales? Nagtatanong lang ako kung binayaran nyo ba si Morales or kung totoo talagang lumantad yan na nagsalita dyan. Kasi guys, base sa kanyang mga history, na biktima niya na itong si Ping Lacson. Noong taong 2000 pa, 2001, 2002, hindi pa nga ako buhay nung panahong yan. Diba? O, sa mga hindi nakakaalam guys, 21 years old pa lang po ako. Diba? Year 2002 ako, pero yung hearing na yon is January, February, March. June ako pinanganak Diba? Hindi pa nga ako buhay ng mga panahong nangyari na to. Pero dahil nga sa kalokohan ni Morales na to, eto na, napa-research tayo. May history ng pagiging manggagancho itong si Morales, tapos papaniwalaan mo kaysa dito kay General Lasso na walang bahid, walang dungis ng kaso. Ha? Ganun ba to? Ikaw bato lang, bagay sa'yo yung bato kasi bato ka lang talaga, wala kang utak. Yan yung problema sa ating mga senador Ay, hindi ko naman sa nila lahat May mga senador tayo na hindi abogado. Kaya minsan, tingnan nyo for example na lang natin itong si Bato. Mantakin mo, naniwala ka na authentic ang dokumento base sa personal na opinion mo. Kung abogado yung nagsagawa ng Senate hearing na yan, hindi yan papatulan. Kasi nga, kunyari, may reklamo si Morales, unang agad na makikita ng abogado, kung sino man yung abogado ng senador na kunyari, nag-Senate hearing ito, bakit pirma mo lang to? Nasaan yung informant mo? Kasi diba, kapag mag-aakusa ka, dapat kumpleto. Ikaw nag-a-accuse, dapat may witness ka. Hindi pwede yung nag-aakusa ka lang, pero wala kang witness. Bunganga mo lang, nasabi ni ganito Ito si ganito, nandadamay ka pa. Hindi naman tama yun. Diba? Tapos si Francia, sinusupalpal mo. Sinabi na nga ni Francia na wala nga kaming nakitang dokumento dyan sa PDEA na ganyan. Baka nga, gumagawa lang siya. Tapos sasabihin mo, hindi mo pwedeng sabihin na hindi totoo yan kasi may butas ng puncher. Alam nyo guys, kung gagawan to ng story, etong putang inang Senate hearing ni Bato, ang title, puncher. Oo, puncher. Diba? Magmaalaala mo na lang kaya ikaw. Ayop naman pa. Na-stress yung kipay ko actually. Pero syempre, yung mga ganitong bagay guys, ay dapat hindi tayo bumaba sa kanilang level. Pero nandito tayo para isiwalat yung katotohanan. Anyway, eto, panoodin natin tong statement ni Senator Jesus Escudero. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider. I hope this Chairman will consider. Not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge. Yan! Personal knowledge. Base sa iyong personal knowledge. Hanggang doon lang. Hindi yung magsasanga-sanga ka pa. What he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo? Hindi po pwedeng ganon. Limitado lamang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal, na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. Tama. Yan guys, yung pinakaunang ni-raise na point na concern ni Senator Jesus Escudero. Dapat sana nililimitahan ang bunganga ni Morales kasi nagtuturo na siya. Diyan siya mahilig sa pag-name drop Diba? So kung may papatawag po tayo,
yung nakahalubilo niya, kung maalala niya at babanggitin niya, yung informant. Wait lang guys kasi yung informant yung may alam talaga dito. Kasi ang alam lang, ang personal knowledge lang ni Morales is siya lang yung nagsulat. Kasi base nga sa kanyang informant. Lumawak lang to ng lumawak, nagkasanga-sanga lang itong putang inang kasong to dahil nga walang kontrol itong si Kalbo. Yun. Alaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Guneong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon sa chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya, si Guneong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon daw tiga Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ang binanggit ng tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, aabutin na po tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, point of order. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng Chairman. Sabi po niyo, yung drug haul sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng Chairman ay authentic yung dokumento, dapat po... Wait lang guys, nawala yung ring light natin ha. Interrupt ko lang muna to ha. Diyan lang kayo, kukuha lang ako ng ano. So ito na nga po guys. Balik na tayo. Nalobat yung power bank natin. Ano ba yan? Nawala tuloy ako. Nakakainis naman to. Ay nako. Malayo kasi yung saksakan dito sa amin guys. So gumagamit ako ng power bank. Ay yung power bank ko na yun, 1 week ko na palang ginagamit. Naalala ko. Kaya lobat na pala siya. Pasensya na guys ha. Okay, tuloy tayo. Isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun at gaya ng sabi ng Chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Dapat po sumentro na po ang investigasyong ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng Chairman? Nakikita nyo guys, kahit si Chis Escudero tawang-tawa kasi sabi niya, kung sino man yung bumutas, diba, ng dokumentong to. Dapat doon na tayo mag-focus kung totoo man po na may dokumento nga nag-i-exist sa PIDEA. Diba? Sino ba naman ang hindi matatawa? Kasi pinagbasihan mo, butas ng puncher. Tarantado. Authentic. Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yun kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA kung nandun man yun ng simula. Tama. Kung hindi yan tinurn over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumentong yun, sino nga ba ang bumunot doon? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng ito. Naimbitahan na natin si Binibining Soriano para tanongin kaugnay nito. Pero ang issue nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Diba? Yan, nagets niyo yung point ni Senator Chis? Yung issue lang dito is yung PIDEA leaks. Paano nag-leak? Inimbitahan na ninyo si Soriano pero yung issue lang dito is yung paano nag-leak yung PIDEA at yung Batangas drug haul. Teka, medyo napapalayo na tayo sa issue. Diba? Parang ganon yung nire-raise na concern at punto ni Senator Chis Escudero. Right? Pato, makinig ka. Sinampal ka na ng katotohanan, animal ka. Nagigigil ako. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwedeng puntahan yun. Pero subject matter na po marahil yun sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yun. Pero pansamantala sa issue ito, ang nais po nating malaman saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yun sa panahon ng Chairman, nasaan na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yun, nung papel na yun at ng mga retrato at sinumpaang salaysay nung sinasabi po ni Ginoong Morales na informant po niya na hindi po niya maalala sa ngayon. Again, for the Okay.
Mga papel na binunot na hindi niya maalala sa ngayon. hindi niya talaga na yan naalalahanin. Mantakin niya sa small details, alam niya, pero yung informant, imposibleng hindi niya naman alam. Tapos ano yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa, hindi niya naman talaga pwedeng sabihin yan kasi hindi na siya pagkakatiwalaan. O diba? Diba? Niloloko mo ang taong bayan ba to? Gastos lang yung tang-inang lutong-luto at obvious naman na character assassination nyo sa Senado mo. Diba? Manluloko ka na nga lang, halatado pa. Diba? Ganyan guys, katuso. Yang si Bato, kaya nga dapat papasok na yung ICC dito eh. Kasi hanggat wala pa yung ICC dito, tingnan nyo, samot-saring issue ang ginagawa nila. Kasi nga, yung only way lang nila is to demolish, to character assassinate the president para mag-turn over si Sara. Yun. Tapos na. Yun. Tapos na tayo dito guys. Yun lang.